May lumang gitara, parang walang saysay ang kilos ko sa mundo. Magandang hapon mga kapwa ko kabataan. Sa loob ng halos 4 na buwan ay eleksyon na naman. Tayo'y muling maghahalal na mga mamumuno sa ating bayan. Sabi nila, sadyang magulo ang politika. Pero bakit kaya padami ng padami ang mga kabataang nais pasukin ng mundong ito? Pakinggan ang aking panayam kay Gian Paulo Regalado, 22 taong gulang, isa sa mga kandidato sa pagkakonsihal ng bayan sa Angat. Pero ang kinabukasan mo, tungkulin ba ng ibang tao? Maghanap ng entablado mo, ganun. Hi, Paolo. Hi. People would always say na magulo ang politika. Wala kang permanenteng kaibigan, wala kang permanenteng kaaway. What made you decide na tumakbong konsehal ng bayan? Una-una, dati kasi parang hindi ko pa, unexpected kasi na mag-run ako as counselor kasi nga, syempre nasa work ako, kakagraduate ko noong 2011, they might say na bata pa nga daw ako, ganyan, ganito. Pero sabi ko nga, as long na gusto mo yung ginagawa mo, kita mo yung sarili mo na for that, na parang calling nga na, eto, para ka dito. Kasi nga, during those times na nagtatrabaho ka, sabi ko, parang yun yung daily routine mo, hindi ka na masyado nag-enjoy. Kumbaga parang, sige, try ka naman pumasok sa politics. And sinabi ka ng tito ko na, uy, baka gusto mo ganyan. Pero ako yung nag-push sa sarili ko na, sige, okay yan. At least parang makapag-serve man lang sa tao. Yun. Hindi ba naging mahirap na decision yung ginawa mo? Kasi di ba, you were working in a multinational company, so parang you have a bright future ahead of you, gano'n. Kumpara sa when you're a counselor, di ba, parang... Sabi nga ni iba, nasa kama ka na, ba't ka pa pumunta sa sahig? Dahil nga, okay naman yung salary mo, okay naman yung benefits mo, lahat naman ako mo dahil sa work mo. Sabi ko na sa kanila, paano kung sa ganitong bagay ka nag-enjoy? Eh, hindi naman ako ganun nag-enjoy sa work ko kasi nga, pero masaya yung work ko dahil nga sa mga colleagues ko, mga bait naman, and then marami akong bagay din natutunan, exposure, experience, dahil nga sa work kasi naka almost 1 year and 1 month din ako hanggang last October 5 nung nag-resign ako. When you filed the candidacy. Candidacy. Ano ang stand mo sa issue ng political dynasty? Kasi 'di ba, tito mo si former Mayor Apple Marcelo. Tapos parang this is the first time na hindi siya magra-run. Pero parang ito naman, ikaw naman yung sasabak. Ano yung magiging reaction mo sa posibleng sabihin ng mga tao na hindi nga tumakbo yung tito niya, pero siya naman pala yung... Sa akin lang naman, sabi ko, wala naman sigurong, hindi ko masabi considered na political dynasty yon dahil nga, kumbaga parang, kung gusto mo mag-serve, and gusto mong makatulong sa tao, there are many ways. Sabi ko nga, kahit di ako mag-run as counselor, I can help naman people, pero sabi ko, just try. Mali mo ako pala rin, or manalo-matalo, ganun pa rin yung magiging stand ko. Lalo na pagdating sa education. Kasi may nakikita kang something na mali na gusto mong baguhin, na gusto mong realize sa tao, ito tama, ito yung dapat. Lalo sa kabataan na nalilihis ng maling daan, na dapat iwas inom, iwas bisyo, So, ang sabi kasi nila, according sa munisipyo, parang majority ng voting population ngayon ay kabataan. Sa tingin mo ba magiging advantage mo ito na sinasabi nilang bata na ang mga botante ngayon? Possible, malaking advantage yun na, siyempre ako, bilang isang kabataan at the age of 22, kaka-22 pa lang, nag-run ako as counselor. Siyempre, marami dyan ng mga kabataan, ito na lang, at least ka-age natin ang parang kabady-body natin. Naintindihan nila kung ano yung gusto ng kabataan. Nakita natin kasi nasa modern society na tayo. Alam nila yung stand na kabataan. Alam nila kung ano ang kabataan ngayon na sobrang layo na sa may mga, alam mo yun, sa mga medyo may edad. Medyo may edad. Yung mga age gap nung dati.
katulad ng age group ng parents natin, generation natin yun. So, there are a lot of differences. So you would say na kung sakali talagang papalarin ka, you will focus on the youth talaga. On the youth, pero hindi lang sa youth. More on, sabi ko, education, health, and then lalo na sa mga ating mga senior citizen. Kasi ako, malapit kasi ang puso sa mga matatanda rin. That's good. Ano ang mga naiisip mo o hinihanda mong plataforma para sa Bayan ng Angat? Kasi 'di ba, you are the youngest. Ikaw ang pinakabatang kandidato ngayon. So, posibleng sabihin ng mga ibang kandidato na lalo na yung mga nasa kabilang partido na sila, hinug na sila sa karanasan. So, ano yung mahihahain mo sa taong bayan na iba? Para sa akin, wala naman sa hinug sa karanasan yun. Wala sa age yun. As long you can serve people, as long you can do things naman para sa ikabubuti ng yung kabayan, ng yung kalugar, yung di ba? Pero sabi ko nga, tulad kanina, ang primary focus ko talaga yung education talaga kasi nga sabi ko last December nag-speech ako sa Gabi ng Kabataan sa Tulucia. So ako yung kinuhang guest speaker. Sabi nga sa kanila, primary focus ko talaga education. Sabi ko, once na tapos kayo, maganda yung education, everything follows You can get good job, can earn salary, and then kaya mong bumuo ng pamilya, ganyan. Rather than na parang easy go lucky ka lang, hindi ka nag-aaral. Dapat pa-realize mo din sa tao na ito, dapat ito, ganyan. Hindi ko mas sinasabi na porket tapos ako with flying colors, na ganun dapat, na gusto ko lang somehow na parang serve as a good example din sa mga kapwa ko kabataan. Paano mo i-encourage ang mga kabataan? Kasi di ba dito sa bayan natin, medyo marami ding out of school youth. Yung iba nga parang out of their choice pa. Parang tinamad na lang sila mag-aral. Paano mo sila i-encourage na mag-aral? So, pwede ka mag-set. Marami kang pwedeng gawin Una, yung pwede ka mag-conduct na different seminars, different things para pa-realize mo sana na ito, ganyan. Katulad nga lang sabi ng mami ko, dati, siyempre, karamihan na kabataan, ang hilig yan. Inom, ganyan, ganito. Sabi, anak, katulad ko, hindi man ako uminom, wala naman akong bisyo, sabi ko, instead na painumin mo sila, pakiinin mo na lang sila. Para masabi nila, ay, si Consuel Paolo, good example pala yan. Kasi, hindi ka nila tinuturuan na uminom, yung parang kwentuhan lang, ganyan, harapan lang. Panika lang sa kanila. Ganyan lang, kwentuhan lang tayo, parang kapatid lang, yun hindi ka, kasi inuman, maraming pwede mangyari sa kita mo naman, maraming nag-aaway dahil sa inuman, di ba? Kaya yun. Pero trivial questions lang. Kasi di ba usually talagang halos lahat ng mga politiko kumakandidato, parang lahat ng birthday, lahat ng fiesta na pupuntahan nila, tapos parang, konsehal or vice, shot naman tayo dyan. You never tried, even shot. Siyempre, talagang part na ng pakikisama, ganun. Pero siyempre, sabi ko, dapat alam mo yung limits mo talaga, yung limitation mo pagdating sa mga ganyan. Pero sabi, pwede ka matumanggi, okay lang po, ganyan. Sinsya na po, hindi mo talaga ako umiinom. Ito po, kahit kalahati na lang po, ganun. Okay. Merong proposal ngayon, di ba, na parang i-abolish yung sangguniang kabataan. SK dahil parang it encourages corruption daw at the very young age. Anong stand mo sa issue na to? Corruption para sa SK? Para sa akin, wala akong nakikita corruption. Sabi ko nga, kung may corruption sa SK na sinasabi nila, edi lalo na sa municipal. Kasi SK lang yan. Edi what more pagdating sa mga municipal, sa Senate, sa Congress, edi mas malaki corruption. Which is somehow, ayaw ko sabi ng totoo man or basta bahala lang ako ng isipan ng tao. Pero sa akin lang, ang SK kasi isang malaking group of kabataan sa isang barangay na nagagather para makabuo sila na as one team para nyari nga, ayun, kung gusto nilang magkaroon ng liga, kung gusto nilang mag-contact na any events. Katulad nung SK dito sa May-Amin nga, kumbaga parang lahat silang mga kabataan, intact sila As one sila. Kunyari merong fiesta,
nagtutulungan sila talaga para makagather ng funds. Talaga parang ginagawa nila lahat para maging successful yung events nila. Ang essence kasi ng SK is para yung sa kapwa mo kabataan matutunan nila kung paano magpagkapatao eh. Yun talaga yung dapat marunong ka magpagkapatao. Lalo kung SK ka, consider ka man, or SK chairman. And also service din siguro. Sino ang maituturing mong greatest influence mo or idol when it comes to politics or government service? Siyempre wala na iba dahil tito ko. Siyempre, siyempre, si tito ko, ex-mayor ng Angat. Siyempre, may mga bagay ako kasi nakita na okay na parang, tama itong ginagawa niya. Dati nga, di ba, nagpagawa siya ng hospital, hindi na natuloy dahil nawala sa pwesto. And then, pinagpatuloy naman niya ni marriage. Sabi ko, which is good naman, sabi ko. Ganyan. Sabi ko nga, si Tito Apple ko rin ang isang source ko para makilala din ako ng tao. Kasi sino ba naman ang Paolo Regalado? Kung wala akong malaking tao na nakasuporta sa akin, di ba? Kung kasi yun palaging nakasupport hanggang huli sa akin sa pag-run ko as councilor. Would you say na, kasi di ba parang nakwento mo sa akin before, nung bata ka pa talaga parang sumasama ka na, nung nag-ano ka, naka-influence yung pagsama mo 8 years old pa lang ako. Nakikita ko na 8 years old. Ano ginagawa mo ng 8 years old ka daw? Nakita ko yung picture, nagdadrum-drum doon. Okay. Tapos bibigyan ng flyers, bibigyan ng calendars. Nga, ganun. Kaya siguro isa din naging influence yun para bata pa talaga. Hanggang, todo sport talaga. So parang you would consider yourself talaga na parang people person, malapit ka talaga sa madaldal ako eh. Madaldal ka talaga. Hindi man obvious yun. The joke lang. Ano ang greatest advice or lesson na natutunan mo kay Tito Apple mo? Number 1 dyan, dapat marunong makipagkapwa-tao. Maging down-to-earth person ka lang. Hindi ka dapat mayabang. Dapat marunong kang communicate with other people, hindi yung tipo na kaya ka lang nakipag-communicate dahil habol ka. Dapat manalo matalo ka pa rin. Kung sino ka talaga, yun ka. Kung parang, huwag ka dapat plastic. Hindi nag-iiba yung pakikiharap mo sa kanila. Kasi siyempre, as a politician, ang mga tao, ang mata niya nasa sayo eh. Yan ang reality kasi ng politika. Para kang, dahil mo pa showbiz yan, nasa politics ka. Ayun. In your wildest dream, kahit yung kung pumasok ba sa isip mo na one day, tatakbo ka sa mas mataas na posisyon, say vice mayor or mayor, in your wildest dream lang, naisipan mo ba yun? Hindi ko pa nakikita eh. Hindi ko pa na foresee sa future. Pero, yung salita tapos, pero sabi ko, in God's will naman, sabi ko, si God lang na makapagsabi kung ano ba talaga magiging saan man akong patungo ang direction ko habang as I grow old, parang ganyan. Kumbaga, siya makapag-decide, dito ka, sa ganyan, mag-business ka na lang dahil di ka na para dito, o dyan ka na lang to serve people, parang ganyan. Okay. Kung hindi ka, sabihin natin, hindi ka sasabak sa politika ngayon or hindi ka pala rin, anong nakikita mo ang ginagawa mo? Babalik ka ba dun sa work mo as a consultant in a multinational company or mag-change direction ka, you'll change career na, gano'n? I think, change career nga sabi ko. Ang forte ko talaga is to do business talaga. Malig ako sa mga racket, ganyan. Kasi doon ako na-enjoy. Hindi kasi ako... Your dad is a manager in a hotel? GM siya, GM. Sabi ko nga, parang... Hindi balik kung GM ako agad, anong problema? Ay, siya. Pero, I mean, kasi dito ako lumaki sa mami ko, nakita ko yung kung paano magpatakbo ng negosyo, okay naman, mas maganda naman nakita. Sabi ko, mas enjoy ako, hawak ko yung oras ko, samantala pag nasa office work ka, kontrolado oras mo, kontrolado galaw mo, yung ganun tipo ba? So parang gusto mo talaga yung hawak mo yung oras mo, may free will ka. Tsaka you can expand and you're the boss of your own business. Tama. Pero it's a risk din, di ba? Ang business ay... Lahat naman ng bagay risk eh. Kaya sa accounting, there's always a credit risk,
business risk. Kaya talaga ang negosyo sugal yan eh. Kaya palakasan na loob pag may negosyo. Ganyan ang negosyo. Kasi kung mahina loob mo, huwag ka na lang negosyo. I think that's one of the best traits of a politician din na dapat malakas din ang loob mo kasi 'di ba parang diyan merong mga iba ba siyang pagkatao mo, dapat sa ganon. politics hindi ka manipis, dapat dyan. Kung anong sinabi sa ibang tao against sa'yo, pasok sa tenga, labas sa kabila. Kasi pag dinamdam mo yan, ikaw maapektuhan na ganun talaga yung politika eh. Tama. How were you as a student? You graduated from Letran, ba? Paano ka bilang estudyante? Ikaw ba yung tipong pala-aral talaga? Or medyo maloko din? Or balance lang ang buhay? Nung college, hindi naman sa ano Kasi nung college ako, ano lang ako, bahay, aral. And then, pinalad ako, gumadulit ako din sister. Tapos, naging cum laude ako ng batch namin. Kaya sabi ko, at least, pwede kong ipakita sa tao na hindi lang ako na somehow na ganito lang, ganyan. At least, kahit paano, may napatunayan din ako nung nag-aaral ako. Oh, so parang pwede ka rin nila i-consider na isang role model kasi talagang ikaw bilang isang estudyante, isa ka talagang estudyante na nag-aaral talaga. At talagang pumapasok ka para matuto. Oo. Siguro mula nag-aaral ako, 4 years ako nag-aaral siguro isang beses ko lang ako nag-absent. Hindi ka parang natukso na lumabas with your friends kasi parang life was natural, so long. natural na yung lumalabas, pero alam mo dapat yung limitation mo, not during, siyempre, school hours, di ba? Dapat yung tipong weekends, yung walang pasok, walang exam, kumbaga na, di ba? Alam mo, kasi pa nag-aaral ka, sabi ko sa sarili ko, dito na sa life future mo eh. Dito na sa lahat mo nag-aaral ka. Katulad nung high school ako, binabaliw na ako ng pag-aaral. Kahit anong grade makuha ko, wala ko pakailan. Pero nung dumating ako college, sabi ko, nag-iba perception ko, sabi ko, ano ba dapat gawin kong style para man lang, kahit pa paano, matuwa man lang yung parents ko sa akin. Ayun, study That's hard. good. So parang nung yung high school, yung point ng buhay na mo medyo, ano ka lang, laid back ka lang. Anong naging turning point? May nangyari bang significant or wala? Naisip mo lang na, maybe I should be serious in life now. Parang sabi ko nga, naging, ano lang ako, nag-iba lang yung idea ko sa buhay, nag-iba lang yung parang perception ko. Parang mas nag-mature ka na nung nag-enter ka ng college. So, last question, anong advice mo sa lahat ng kabataan na nakakapanood at nakakarinig ng interview natin na ito ngayon? Number 1, una, mag-aral kayo. Tapos kayo ng pag-aaral. MYMP. Make your mama proud. Dapat yan. That's good. Make your mama proud. Tapos, kasi sabi ko sa ila, ang number 1 na makakatulong sa inyo, hindi ibang tao, kundi mga sarili nyo. Kung napalungi kayo ng daan, medyo napasama kayo ng daan, you can always change. Sabi ko nga, ang pagbabago sisimula, hindi sa ibang tao, kundi sa inyong mga sarili. Yun, ganun na. So, always study. Ano sa akin? Tama, dapat marinig ng mga kabataan niya talagang study at lalo na yung mga out of school natin para ma-encourage silang mag-aral talaga. So, maraming salamat, Paolo, for your time and good luck. Huwag nagpagmasdan ang pangyayari, gumarat gumalaw, lamang sa init ng damdamin, sabay-sabay na